Mga kababayan, ngayong araw po ng Miyerkules, January 7 na po, 2025, panibagong low pressure area po ang ating minomonitor dito po sa may bandang silangan ng ating bansa at ito po yung sinasabi kong nakita natin sa tinatawag natin na tropical cyclone threat potential. Meron din po tayong namomonitor dyan sa may bandang kanlurang bahagi ng ating bansa, isang LPA din pero parehas naman po yan nasa low chance na category na maging isang mahinang bagyo. Aalamin din po natin ngayong araw po ng Miyerkules ang iba't ibang weather system na nakakaapektong patuloy sa malaking bahagi po ng Luzon, Visayas at Mindanao. Well, bago natin simulan, nahihiling lamang po ako ng pabor na i-like at i-share nyo po ang ating update. Malaking bagay na po yun para sa amin. Maraming salamat po. By the way, ako po muli, sa mga hindi pa nakakilala, si Kuya Francis, ang inyo pong tagapagbalita sa lagay po ng ating panahon ngayong araw po ng Miyerkules. So, dito po muna natin sisimulan sa sinasabi ko po na tropical cyclone threat potential. So, kaninang kahapon po ay nagpakita na yung LPA o low pressure area diyan po sa may bandang kanlurang bahagi ng ating bansa o malapit din diyan po sa may Palawan area. Bagamat nasa low chance naman na kategorya na maging isang tropical depression yan at pawala-wala din siya, nawawala tapos biglang bumabalik, hindi ito nakikitaan na magiging banta ng malakas na bagyo. Inaasahan sa mga susunod na mga oras, may chance din naman niyang mawala. Pwede rin lumakas kung sakasakali dahil sa iba't ibang weather system. So i-monitor natin patuloy yung nasa kanlurang bahagi ng ating bansa na low pressure area. So dito naman tayo sa sinasabi ko, simula po sa week 2, January 12 hanggang sa January 18, actually napaaga, lumabas na po sa ating radar. Ito pong nasa may silangang bahagi ng ating bansa, isang low pressure area ang nagbabanta po na mabuo bilang isang tinatawag natin na tropical depression or mahinang bagyo. Bagamat sa ngayon nasa low chance na category naman ito para maging isang ganap po na bagyo, tropical depression, at patuloy pa rin natin minomonitor yan kasi banta pa rin yan. Makikita nyo pa rin sa pangalawang mapa natin dyan sa may kanlurang bahagi ng ating bansa, isang LPA din ang consistent na nakikita. Napapasok po dyan sa ating Philippine Area of Responsibility, kanlurang bahagi ng ating bansa, malapit po dyan sa may Palawan. So ngayon po, babalikan natin yan. Aalamin po muna natin yung ating iba't ibang weather system na patuloy pong nakakaapekto at nagpapaulan sa ilang bahagi ng ating bansa. So para din sa kalaman ng bawat isa, yung ibang mga lugar sa ating bansa hindi nakaranas ng mga pag-uulan. Pero may mga lugar naman na patuloy pong nakakaranas ng mga pag-uulan dahil po sa trap ng LPA at sa tatlong weather system na patuloy po nating minomonitor. Meron din tayong heavy rainfall warning. So samahan niyo po ako hanggang sa matapos po ang ating update at malaking bagay po yon para po sa ating lahat. So ipapakita ko muna yung pinakamapa natin. Kung makikita niyo po, isang LPA po ang ating namomonitor at ito po ay nasa may bandang silangan po ng Visayas area. Ito po ay bagamat nasa loob na ng ating Philippine Area of Responsibility. Kung makikita niyo po, ito po yung sinasabi ko na nasa week 2 ng ating tropical cyclone threat potential. Ito ay low chance na category na maging isang ganap na tropical depression or mahina bagyo. May chance din naman itong malusaw at hindi po magkaroon ng development. Pero ito yung senaryong nakikita natin dito, dahil po meron tayong tatlong weather system at mas malapit itong LPA na ito dito po sa hangin ng easterlies. So pag sinabi kasi nating hangin ng easterlies, ito po yung maalinsangan or mainit na hangin na nanggagaling po mismo dyan sa may karagatang Pasipiko. So may chance na palakasin niya yan. Pero ito, huwag kayong masyadong mag-alala. Meron din tayong amihan o northeast monsoon na siyang kumukontra naman dito nga po sa easterlies. Pero yung kontrahan nila na yon o salubungan nila na yon, nabubuo naman po ang tinatawag natin na shear line. So alamin na natin, sa tinatawag po natin na forecast weather condition, unahin na po muna natin yung mga lugar na apektado po nitong shear line. Ito po yung shear line. Kung makikita po ninyo, yung kulay asol na yan. At aalamin natin yung LPA din. Babalikan natin yan. Sa area po ng Bicol region, sa may Quezon, Oriental, Mindoro, sa may Marinduque, Romblon at Northern Samar, ang weather condition po sa mga lugar na yan, patuloy pong makakaranas ng cloudy skies with scattered rains
and isolated thunderstorms. Dahil po yan sa shear line. Actually, yung shear line, ilang araw na po yan nagpapaulan sa ilang bahagi po ng Bicol Region, Quezon, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon at Northern Samar. Tapos ngayon may panibagong low pressure area tayo na monitor, posibleng magkaroon niya ng double effect. And hopefully wag naman po sanang lumakas itong LPA at pinagpipray natin na ito ay malusaw po, no. So bukod po diyan sa shear line, ang area naman po ng Basilan, Sulu, Tawi-Tawi at Palawan, ang weather condition naman po dyan ay patuloy po makakaranas ang tinatawag natin na cloudy skies with scattered rains and thunderstorms, no? Kalat-kalat na pag-ulan na may kasamang pagkulog at pagkidlat dahil po sa trap o extension po ng low pressure area. Ito yung LPA na sinasabi natin na nasa week 1 po, no, ng ating tropical cyclone threat potential na ngayon po ay lumabas na. Bagamat may tsansa din naman itong malusaw anytime, lalo na pag mas lumapit pa dito sa Palawan area, pero yung pag-uulan na kanyang naidudulot nakakaapekto na po ngayon sa ilang bahagi ng Basilan, Sulu, Tawi-Tawi at sa may Palawan. Kaya naman yung mga lugar po na yan, kasama ang shear line, yung mga lugar na apektado, pinag-iingat po sa banta ng mga pagbabaha sa mababang lugar at landslide po sa mga landslide prone area. So dito naman tayo sa nalalabing bahagi po ng Eastern Visayas. Patuloy po ang cloudy skies dyan, umaga pa lamang, sa hapon at sa gabi may mga pag-uulan. Cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dahil po sa easterlies. So dito tayo sa easterlies. Ang easterlies po kasi kung makikita nyo, hindi naman ganoon talaga kalakas yung hangin niya, no? At ito medyo pahina na ng pahina habang lumilipas po ang mga araw. Pero dahil nga po nandiyan pa rin yan, nagkaka-develop o nagkakaroon niya ng tinatawag natin na connection o salubungan po dito sa northeast monsoon, kaya nabubuo po ang shear line. Pero ang pinapangambahan natin ngayon dahil nga napapagitnaan po ng iba't ibang weather system, etong LPA na ito, may chance na ma-develop ito sa tinatawag natin na medium chance hanggang sa high chance na maging isang tropical depression or mahinang bagyo. Pero i-monitor natin yan. Kahit po ganyan napapagitnaan niya ng iba't ibang weather system, may chance pa rin niyang malusaw. Bakit? Dahil po sa malamig na hangin na nanggagaling sa may bandang hilaga, or dahil po sa hangin po ng northeast monsoon or amihan. So dito naman po tayo sa may Cordillera Administrative Region, kasama po ang Cagayan Valley at ang Aurora. Ang weather condition naman po sa mga lugar na yan, maulap pa rin na kalangitan na merong mahinang pag-uulan o light rains dahil po sa northeast monsoon or hanging amihan. Lagi ko pong ine-explain sa inyo na ang amihan talaga hindi yan nagbibigay ng sobra pong malalakas na mga pag-uulan. Kaya lang naman talaga minsan nagiging malakas po ang amihan o northeast monsoon ay sinasabayan po ito ng iba't ibang weather system. Tulad na lamang ng shear line at ng easterlies. Kaya mag-ingat pa rin sa banta ng mga posibleng pagbabaha at landslide sa mga landslide prone area dyan po sa may area ng Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley at sa may Aurora. Mas ligtas po ang naghahanda at may alam, no? Tandaan po natin yan. Dito naman po tayo sa may Metro Manila at the rest po ng Luzon, Visayas at Mindanao ay patuloy ding naaapektuhan ng northeast monsoon or hanging amihan. Alam nyo po, ang amihan ngayon, malawak na talaga yung mga lugar na kanyang nasasakupan or nabibigyan ng malamig na hangin. Pero lagi ko sinasabi, hindi lang siya nag-iisa, no? May kasama siyang iba't ibang weather system. Merong shear line at merong easterlies. Ngayon, yung LPA sumasabay pa. Kaya kailangan lagi po kayo nakatutok sa lagay po ng ating panahon. So ngayon, uulitin ko, alam na po natin yung tatlong weather system, no? Na nagpapaulan, nagbibigay ng masamang panahon sa malaking bahagi ng ating bansa. Unang-una ang northeast monsoon, ang shear line at ang easterlies. Ngayon, balikan natin yung sinasabi ko po na banta ng posibleng bagyong mabubuo o unang bagyo ngayong 2026. Sa pagkatala po ng Pag-asa, medyo kakaunti yung mga bagyo, no? Nasa 1 hanggang sa 2 na yung pinaka-max na mabubuo pong bagyo ngayong January 2026. At yung mga bagyo naman po na yun, nakikita sa forecast na hindi po magiging typhoon
o super typhoon category. Bagamat kahit sabihin natin na maging bagyo o tropical depression, pag tropical depression po kasi yan yung tinatawag din natin na hanggang level 1 o nasa level 1 po na kategorya ng bagyo o signal number 1 na kategorya na lakas po ng hangin ay hindi pa rin natin pwedeng baliwalain. Ito pong LPA na ito, kapag sinabayan po ito ng malinsangan na hangin o ng easterlies, nagkakaroon ito ng positivity para po ma-develop bilang isang tropical depression or mahinang bagyo. So ano yung mga lugar na posible nitong madaanan? Kung makikita nyo naman, tinutumbok po nito ang Eastern Visayas. At kapag ka nagdire-diretso po ito, yun yung mga lugar na maaapektuhan. Sa ngayon kasi, hindi pa natin matatrack, no? Lalo na yung radius o yung lawak ng kanyang masasakop. Pero pinakita ko naman po sa inyo kanina, doon sa tinatawag po natin na tropical cyclone threat potential, so week 2 natin, no? Simula po sa January 12 hanggang sa January 18, malawak yung nakikita nating radius o sirkulasyon nito doon po sa ating mapa. So may chance rin naman na magbago yon, kaya kailangan natin bantayan at i-monitor po itong LPA na yan. May chance rin, no? Binalita ko po ngayon, may chance na pwede rin itong malusaw. Pero yung pinaka-chance nito para malusaw po, kapag tumama siya o nag-landfall po siya dito sa landmass po ng Eastern Visayas. Kasi wala po siyang magiging pressure o hihina talaga siya kapag humina po ang isang LPA, low pressure area, tumama sa landmass natin, nawawala ho siya. At kapag ito naman naging tropical depression, yan po sa katubigan natin, at naglandfall dito sa Eastern Visayas, bababa naman o masihina siya sa pagiging low pressure area. So ulitin ko ha, itong LPA na yan kapag naging bagyo, tatawagin ho yung bagyong Ada. Ang unang bagyo po ngayong 2026. At ito po ay nakikita natin sa forecast ha. Chinek po nating mabuti kasi marami po nagtatanong at ang sinasabi sa akin, Kuya Francis, magiging malakas ba yung magiging unang bagyo ngayong 2026? Kasi meron daw po nagpe-predict pero nagsasabi na malakas daw po. Ito sasabihin ko po sa inyo and dinoble check po natin sa ating radar yan, sa ating pinakamapa na kapag naging bagyo po o tropical depression itong LPA na yan, nasa mahinang kategorya lamang ng bagyo at hindi po nakikitaan bilang typhoon o super typhoon category. Kung makikita nyo naman, hindi ito mabilis na nade-develop kahit meron tayong tatlong weather system. Lagi nyo pong tatandaan kapag nasa amihan season tayo, mabagal po o matagal po ang development ng mga bagyo. At kapag low pressure area naman, matagal din po yung nade-develop. Dahil yung malamig na hangin, binabawasan niya yung pressure or yung mainit na hangin na meron po sa bagyo para hindi ito mas ma-develop, no? Dapat po, magets po natin yung ganong senaryo. Kaya po akong ginagawa ko, ine-explain ko po talaga sa inyo one by one para hindi po natin ito makalimutan at hindi po tayo mangamba kasi marami tayong nakikita ngayon sinasabi na po malakas na bagyo na naman, meron daw super typhoon, hindi po yun totoo. Kaya nga po lagi natin nilalagay sa ating thumbnail na unang typhoon threat o unang banta ng bagyo. So yun, pag tinignan natin, ito nga po yung sinasabi ko. Ngayon mga kaibigan ko, hindi man ito nakikitaan na magiging banta ng malakas na bagyo. Yung isa naman po dito sa may bandang Palawan area na LPA na nakikita natin nakasabayan po nito, pareha sila nasa low chance na category na maging isang tropical depression or mahinang bagyo. So kahit kabilaan yan, hindi po tayo dapat mangamba. Ang paghandaan natin ngayon, yung tatlong weather system, lalo na po ang shearline, na siya po talaga nagpapaulan sa ilang bahagi ng ating bansa. So ngayon naman, alamin naman natin yung heavy rainfall warning, no? Ito sinasabi ko sa inyo, ang LPA nga, dyan po sa may Palawan area, Sulu, no? Tawi-Tawi at Palawan, hindi pa nagbibigay ng mga heavy rainfall warning. Mahina lang. Pero ang shearline sa ngayon ay merong nakataas na heavy rainfall warning. Meron po tayong inaasahan ngayong hapon po, no? Ng Miyerkules na 50 to 100 mm sa dami ng pag-ulan. I-zoom in po natin. Diyan po sa may Camarines Sur, sa may Catanduanes, at sa may Albay. Pag sinabi ho natin na 50 to 100 mm sa dami ng pag-ulan, sapat na rin yan para magpabaha doon sa mga low-lying areas or mababang mga lugar. Pero doon naman sa medyo matataas, hindi naman masyadong mararamdaman niya. Kaya nga, napaka-importante din na tayo nagiging responsableng mamamayan, naglilinis tayo ng ating kapaligiran.
So dito muna tayo sa aking mga paalala. Baka mamaya kasi yung iba hindi naman nakakaabot hanggang dito, hindi nakakaabot hanggang dulo. Lagi ko sinasabi, dapat sundin ho natin. Yung unang paalala ko, ito po makinig po mabuti. Tatlong weather system, ano po yun? Northeast monsoon, shearline, at meron tayong tinatawag na easterlies. At meron tayong LPA. Meron dito, hindi, itong isa kasi medyo wala siya. Kaya makita nyo, wala yung pinakamata o pinakatuldok tulad po nito. Nawawala-wala po yan pero may tsansa po na muli yan bumalik. So mas maganda lagi po tayo nakaantabay at nakamonitor po sa lagay po ng ating update. Kaya nga po lagi ko sinasabi sa inyo na i-share nyo yung update natin, i-hit nyo ang notification bell para kada upload ko po. Ako po madaling araw po talaga kasi yung mga kababayan natin naghihintay po yan ng update, no, para kung papasok sila sa trabaho, sa school, yung mga nasa palengke, marami pong nakikinig at maraming salamat po sa inyo. Mahal ko po kayong lahat, no. Kaya ito pong pag-update natin more on with feelings and pagmamahal po sa ating mga followers, sa ating mga viewers. Yung pangalawang paalala ko po, lagi ko sinasabi, lalo na po dito sa may Metro Manila, nakaranas ng pag-uulan dulot po ng shearline at easterlies, ay bigla ang pagbabaha po ang naranasan dahil po sa dami ng basura, lalo na yung pagsalubong ng New Year, yung mga plastic, mga papel, napakarami. So maglinis po tayo para yung pagsalubong ng ngayong bagong taon po hindi tayo makakaranas agad ng mga pagbabaha. Kapag malinis naman, walang bara sa mga kanal, mabilis po ang pagdaloy o pag-flow ng tubig kaya naiiwasan po yung mga biglaang pagbabaha. Clear po tayo dyan. Susundin po natin yun, no? At yung pangatlong paalala ko naman po, lagi ko pong sinasabi, lalo na po dito po sa mga lugar na apektado ng shearline, yung nakikita nyo po yan, kinakailangan natin patibayin po ang ating mga bahay, yung mga bubong natin, baka mamaya po may butas, no? Pwede natin tapalan, i-double check natin, at tignan natin kung sapat ba o nakaredy ba tayo sa posibleng banta ng mga pag-uulan. Pero hindi ko sinasabing banta ng mga malalakas na bagyo kasi wala namang malalakas na bagyo tayong namomonitor so far, no, sa ngayon. Pero mag-ingat pa rin tayo. Yung pangatlong paalala ko, lagi po natin safety ang ating mga importanteng gamit. Lalo na po dito, alam nyo, yung mga nakakababayan natin dyan sa may Eastern Visayas, nagkaroon sila ng tawag na traumatic condition o na-trauma na sila dahil sa mga bagyong dumadaan, no? Dito malalakas yung bagyo na dumaan nung 2025 at eto sinasabi ko hindi ito nakikitaan na magiging malakas. No, wag ho kayong kabahan. Kahit nakita ang LPA, may chance yang malusaw at kung yan naman na maging bagyo hanggang tropical depression category lamang ang kanyang magiging kategorya. So hindi po yan dapat natin pangambahan sa ngayon bagkus kinakailangan natin maging handa at maging alerto. Ito pa po, napaka-importante din na mag-stock or mag-imbak tayo ng pagkain na tatagal po ng ilang araw. Lalo na po yung mga nakatira sa malalayong lugar, yung mga malalayo pa sa mga tindahan, sa mga grocery store, mag-imbak tayo ng pagkain. Kasi pag tayo ay naubusan, tapos bigla na lang mayroon pong banta ng mga pag-uulan or heavy rainfall warning. Tulad ngayon, meron tayong heavy rainfall warning dahil sa shearline, yung iba hirapan lumabas. Pag pinilit natin lumabas, pagbalik natin, basa na tayo, lalo na yung mga sa malalayong lugar. Pero hindi lang ngayong malalayong lugar, ha? Kahit tayo, may stock dapat tayo ng pagkain. Dapat ganun po ang sanayin natin. Alam ko naman, and given naman na yung ibang mga kababayan natin, wala pong sapat na pera, pero kung ano lang yung makayanan po, importante po yun. At ito po, sinasabi ko sa inyo na ipanalangin po natin sa Panginoon na ito pong LPA na nakikita natin na ito, dyan sa may bansilangan po ng Visayas at yun nandito po malapit sa may Palawan, ay malusaw po at hindi po maging malakas na bagyo. Ang mga bagyo naman, hindi naman natin yan napipigilan, taon-taon naman yan. Pero ipinapanalangin natin sa Panginoon na hindi po lumakas yung mga bagyo na mabubuo ngayon 2026 kasi yung mga kababayan po natin, actually, hindi pa po sila nakahanda, no? Yung mga napinsala ng Super Typhoon at Typhoon, yung Super Typhoon Yuan at Typhoon Tino, matindi po talaga yon noong 2025, hindi pa nakaka-recover. Kaya nga po, ako ina-explain ko ng mabuti sa mga viewers at listener po natin na hindi ito dapat pangambahan. No? Nakita man siya sa forecast at nasa loob man siya ng PAR, and may tinatawag naman tayo na yung stationary o yung halos hindi po kumikilos or wala pong paggalaw ng isang LPA o low pressure area. Kaya naman lagi kong sinasabi,
kahit may LPA, more on mag-focus po tayo sa tatlong weather system na ngayon ay nagbibigay ng mga pag-uulan. Tatandaan po ninyo na ang weather system sa ating bansa, marami po yan. Pero ang available lamang ngayon sa ating update o sa ating forecast ay tatlong weather system. Ang amihan, northeast monsoon dyan sa may bandang hilaga po ng Luzon, nakita nyo yung hangin medyo malawak at ngayon sumasabay pa rin o sumasabay na rin yung tinatawag po natin na high pressure ng hangin bababa. Nagkakaroon niya ng tinatawag po natin na double effect, kaya yung amihan minsan light rains lang, nagkakaroon ng moderate to heavy rains, no? Tandaan po nating mabuti yan mga kaibigan. Yung shoreline naman, hindi pa rin nawawala. May nagtanong po sa akin na kailan daw mawawala ang shoreline. So, mawawala naman ng kusa ang shoreline kapag nawala na po yung hangin ng easterlies o yung maalinsangan or mainit na hangin. So, patuloy nating i-monitor at patuloy ko kayong i-update. So, galingin pong nakaantabay sa ating forecast, sa ating channel para next update po ay manonotify ko po kayo. Mga kababayan, sobrang maraming salamat po, lalo na po kung tinatapos niyo po hanggang dito. Pwede po kayong mag-comment kung taga saan po kayo at sa next update para po magawan ko po ng paraan na ma-shout out po kayo. Maraming salamat po, no, at God bless po sa inyong lahat.